Kamusta po mga ka-Streetwise? So magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At sana po sa mabuti po kayong kalagayan. So yun na nga po mga ka-Streetwise, no? Lumalakas po ngayon ang ugong-ugong at balibalita na tatanggalin na po bilang PCO Secretary ito si Jay Ruiz. So pag nangyari nga po ito, no, ibig sabihin nun, talagang merong problema po sa ahensya po na yan. At syempre, no, kung bibilangin po natin, no, magkakaroon po tayo ng panglima na PCO Secretary. Di ba, unang-una nga po si Trixie na DDS, na appointing nga to ni Victor Rodriguez, no? Tapos si Cheloy na medyo may katamaran daw, sabi-sabi. Si Cesar Chavez, no, na na okay naman, 'di ba? Tapos ito na nga po si Jay Ruiz. Okay. So ngayon no, pag-usapan ngayon natin 'to no, kung ano ba talaga totoo nangyari kasi may mga bali-balita din po tayo na nakalap na medyo hindi rin ata gusto ng mga media company or ng mga reporter yung mga pulisiya ni Jay Ruiz. Ayun po ang narinig po natin. Okay? Pero sa inyo po ba no? Sa loob po ng 3 buwan po ba na pananatili po ni Jay Ruiz bilang PCO Secretary, sa tingin niyo ba okay ba siya? Na-deliver ba sa mga tao yung mga information na dapat malaman ng taong bayan? Kasi yan po talagang trabaho ng PCO Secretary, di ba? So ito, basahin muna natin to from Politico. Okay. Ito medyo biased tong balita na to, no? So pag-usapan natin. Sabi dito, di pa abot ng 6 months, Jay Ruiz reportedly faces Palace Acts. Sorry, okay. So, si Jay Ruiz, no? So, sabi dito, okay, Communications Secretary Jay Ruiz may be on borrowed time at the Presidential Communications Office, barely 3 months since taking on the post. Ang scooper told Politico that Malacanang has started quietly sounding out possible replacement of Communications Secretary Jay Ruiz, who was appointed in February 2025, no? So, February, March, April, May. Kung aabot pa ng June, so 4 months, no? So, kasabay niya pong na-appoint si Claire Castro, no, nung nakaraang February. Okay, so sabi dito, BBM reportedly wants someone with stronger management jobs, particularly in handling media operations. Unfortunately, Ruiz hasn't delivered on that front, the source said. O, syempre, mga kababayan, kasi ito. Sige, pag-usapan na nga natin ito, nakalap natin chismis, no? So, ngayon kasi, may nagbalita rin po kasi sa akin na marami po pulisiya ito si Jay Ruiz na medyo hindi po gusto ng mga reporter. O, yun po yung side nila. Di ba? Well, tingnan natin pag-usapan natin yan kung talagang makatarungan ba to, no? So, tingnan natin, no? So, kasi syempre, yung nag-report dito politiko. Siyempre, ang mangyayari dito, kung ano yung reklamo nila kay Jay Ruiz, ayun ang ilalabas nila. So, sabi dito, continue natin, sabi dito, the PCO under Ruiz leadership also steered controversy after proposing stricter accreditation requirements for the Malacanang Press Corps. Tandaan nyo mga kababayan, yung Malacanang Press Corps, sila po yung mga media na exclusive lang po na pwede pumasok po sa loob ng Malacanang para po makakuha ng report. Okay? So, hindi yan basta-basta na pinapadala ng media company na ikaw doon sa Malacanang, ikaw doon. Hindi po. Meron po yung accreditation. Okay. So, sabi dito, no, gumawa kasi ng draft si Jay Ruiz, no? The draft rule required reporters to have at least 5 years of political coverage experience and for their media outlet to have been in operation for at least a year. Okay. So, dapat ang isang reporter meron pong 5 taong experience at hindi dapat picture-picture na media company yung pupunta doon. Di ba? So the proposal also included false reporting as grounds for revoking a journalist accreditation, raising concern over potential press suppression. Okay. So may mga reklamo din pala yung mga reporter na pati pala pag false report nila posibleng tanggalan ng accreditation sa Malacanang Press Corp. Okay. So, ayun ang reklamo ng mga reporter. So, hindi naman ako reporter, kaya papi ko ba dyan? Pero, bilang taong bayan, no, tayo po ang bilang taong bayan, ang gusto ko pong itanong sa inyo, naging effective po ba si Jay Ruiz bilang PCO Secretary? Kasi mga kababayan, no, pag kayo po is bagong appoint sa isang ahensya, dapat on the first 3 months pa lang, nakitaan na kayo ng potensyal.
na ito malupit to, ito magaling ito, di ba? Tingnan mo si Claire Castro. Kakaupo pa lang, di ba? O galit na galit yung mga DDS, di ba? Tama yung sinabi ni PBBM. Pag yung mga kaaway mo na napapagalit mo, you're doing a great job. So, ganoon nga po si Claire Castro. So, ngayon, ang tanong natin dito, ito, nabibigay ba talaga yung tamang information sa mga tao? Kasi tinan ninyo, hindi ko talaga makuha kung saan nakuha ng mga DDS o ng mga ibang mga tao na sinasabi nga po nila na mas lumala daw po yung droga nung panahon ni PBBM. Dapat yun palang mga kababayan dinidebunk na, alam nyo nangyari? Sino-sino nagdebunk? Yung presidente mismo. Siya na mismo nagpa-podcast Siya na mismo nag-explain na ang presyo ng bigas, bumaba ang presyo ng bigas kasi ito ginawa namin. Di ba? Yung droga, napababa namin yung droga, ito yung ginawa namin. No, which is in the first place, dapat, hindi po presidente dapat yung gumagawa nun. Dapat po, PCO, yung buong ahensya dapat. For example, ito ba napaliwanag ba sa tao to? Ito Ay, hindi po nga pala to. May report pala dito sa Bilyonaryo. Panoorin pala muna natin to, nakalimutan ko i-play. Ito muna, panoorin muna natin to. Ni Secretary J. Ruiz sa Presidential Communications Office. Ayon sa source ng Politico.com, humahanap na ang Malacanang ng mga posibleng kapalit ni Ruiz. Mas gusto raw kasi ni PBBM ng mas may alam pagdating sa management, partikular sa media operations. Noong Pebrero lang nang ma-appoint si Ruiz bilang PCO chief. Pero sunod-sunod na kontrobersya agad ang bumalot sa kanya at sa ahensya. Ang pinakahuli ang panukala nitong higpitan ang accreditation requirements para sa Palace Press Corps. So ayun talaga yung issue niya, no, yung Palace Press Corps, no. So ngayon, sino ba magandang ipalit kay J. Ruiz, no? Si Coach Jarrett na lang, no? Kaya si Mike. Di ba? So ngayon, kung gusto niyo si Peng, di ba? So ngayon mga kababayan, natawa ako sa joke ko. So ngayon mga kababayan ito, okay. Kaya si Zen, okay. So ito mga kababayan, no, ito. Ito yung nabitin na tanong ko kanina Ito. So, hindi ko po talaga makuha kung bakit hindi masyadong agresibo yung propaganda po pabor kay PBBM. Tandaan po natin na ang propaganda po ng mga Duterte, di ba yung propaganda machine po ng mga Duterte, 2016 pa lang po established na. May troll farm po ang mga Duterte. Nagbabayad po sila ng mga kumpanya para po magkalat po ng trolling sa internet. So, syempre, kapag meron trolling, malaki po yung lamang na mapakalat nyo po yung false information. Pero bakit ito, no? Tandaan nyo, sa unang 3 years po ni PBBM tsaka ni Digong, yung nahuli pong droga, worth billion, no? 14 billion lang po kay Digong. Kay PBBM po, 43 billion. Yung nahuling droga. So, ibig sabihin nun, mas effective po yung ginagawa po ni PBBM. Kasi po, mas maraming nahuling droga Si Digong nga mismo nagbebenta ng droga Ito, di ba? Ito, data ito. Ito, nakarecord dito sa police. Nakarecord dito sa CIDG, sa PDEA, na ilan to? Times 3, no? Almost, kulang-kulang times 3. Na mas marami pong droga na huli ng panahon nga po ni PBBM. Ngayon, napalusot na naman ngayon dito ng mga bobong mga DDS. Syempre, pinabayaan yung droga kaya maraming nabebenta. Hindi po yan kasi ang magko-contradict po yan dito po sa data po na to, no? So, sabi dito, no? Tingnan nyo, while the result from the 2019 National Household Survey on the patterns of trends of drug abuse related by the Dangerous Drugs Board. Ito data rin ito. Show that, okay, there are 4.7 million lifetime users of drugs aged 10 to 16. Only around 1.67 million or 2 out of 100 Filipino are considered drug users. Okay. So mga kababayan, yung talagang gumagamit po ng droga po sa Pilipinas, noong 2019, noong panahon nga po ni Digong, 1.67 million. O, di ba? So, 2019 yun Pero noong 2018, mga kababayan,
yung gumagamit po ng droga is, 1.8. May data ako dito, pakita ko ulit, teka lang. Ito, nakita ko na, no? So, same din to, DDB rin ito, Oh. According to Dangerous Drug Boards, the government agency mandated to formulate policies on illegal drugs on the Philippines. There are 1.8 current drug users, no, in 2016. Oh. Tingnan nyo yung data, kasi bakit ko pinapaliwanag to? Kasi ako naniniwala po ako na talagang kulang po talaga sa information ang PCO since before para po matibang po lahat po ng mga maling information na nakukuha po ng mga DDS. Kasi sabi ng mga DDS, di ba? Lumala daw yung droga sa Pilipinas. Tandaan nyo, pinakita ko kanina, mas marami po nahuling droga noong panahon ni PBBM. 3 times. Tapos ito 2016 mga kababayan, nung si Digong nga po, nagkandak nga po ng tokhang, 1.8 million po yung sinasabing drug addict. Tapos noong 2019, ilan? 2019, naging 1.6 million. Tingnan nyo nagpatokhang, pumatay ng tao, nakasuhan pa si Digong sa ICC. Tapos yung nabawas na lang pala sa mga addict, 100,000. Ang dami pang tao namatay. Yung 30,000 pinatay pa. Tingnan nyo, di ba? Kalokohan yan So ngayon, base po sa bagong data ngayon, 2023, tingnan nyo, basahin nyo ito Ito kasi data kasi ito so ito, March 11, 2025 ito, no? Ito, balita ito, no? Honoring the 8th-decade alliance of PH and UN. Okay, so sabi dito, no? May nakalagay yan dito, Ayan, ito. The results of these efforts are encouraging. The 2023 National Survey on Drug Abuse. So, saying din, in the Philippines has shown decline in drug use prevalence, with the number of drug users decreasing from 1.67 million in 2019 to 1.47 million in 2023. Tandaan nyo bumaba po ang mga drug user sa Pilipinas. Dumami ang populasyon sa Pilipinas, bumaba po yung drug user na hindi po kailangan magpatokhang. Nakuha niyo yung point, mga kababayan? So, ito ba? Na-exploit ba natin ito? Nabanggit ba ito sa mga tao? Napaliwanag ba ito sa mga tao ng maayos? Di ba? So, hindi po kasi katulad ng panahon po ni Digong na ako sasabihin ko talaga, malapit po talaga na propagandista si dati niyang PCOO, si Andanar pro-China. Mahusay talaga siyang propagandista kasi collaborated lahat ng ng information mapa-media man o social media. Ngayon po 3 years po tayo medyo nangangapa po sa dilim. Well, sana sa akin lang naman. Okay naman sa J. Ruiz. Sana more push pa. Kung ang reason lang naman pala ni J. Ruiz talagang maigpit lang sa mga reporter, sa tingin ko maayos naman ito. Pero syempre mga babayan, yung sinasabi nga po natin, ako naniniwala na ako nasa pagkakataon po na to, dapat po talaga may troll farm na rin po ang si PBBM. Kasi nga yung Duterte nga gumagamit at nagiging pabor din po sa kanila. Bakit sa PBBM admin mukhang wala? No, depende sa PCO talaga yan, no? And then by the way, yung isa pa nga, na-explain din po ba sa tao yung pagpaba po ng presyo ng bigas? Tandaan nyo nung umupo po si PBBM, ang presyo po ng bigas, 65 pesos, 2022. Ngayon, magkano na lang? 45. O pag sinuwerte ka, may 35 pa. Imported na bigas pa yon. So, hindi po mapapababa yung presyo ng bigas po na yan kung walang ginawa yung gobyerno. Diba? So, yun lang po, no? Well, bilang isang vlogger, yan lang po yung nakita po natin na may pagkukulang po talaga pagdating po sa pag-deliver nga po ng information sa mga tao. No? So, yun, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa posibleng pagtanggal nga raw po kay J. Ruiz? So, kayo ba? Sa tingin nyo ba? Papapalitan ba siya? Well,
para ba sa inyo ba, medyo kulang din ba yung ginagawang effort ni Jay Ruiz, no? So, yan po ang gusto ko makita po sa comment section, no? So, pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi na makalimutan, pa-share na po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.